sakit. Ayun, so kakabalik ko lang dito sa kwarto at kakahatid lang namin kay Rona doon sa delivery operating room. Ilang weeks na po? 37, yes. From the house, after lunch, pumunta kami sa hospital, straight to the emergency room. At doon, we stayed for probably about 3 to 4 hours. What are you feeling? Sakit? Patulog lang kami. Yung kasama likod. Yeah. Pero ongoing labor ka daw. So, maybe mabait ba? May malikot ba? What are you feeling? Sakit. Super sakit. Ah. So, under monitoring daw to ang heart rate and contractions ni baby. And yan si Roaming Rona. Are you okay? Sakit lang. Sisipa siya. Nagpalit na nila ako ng patient lab gown. Yung si Mark, nag-check yata ng pwedeng gawin kukunin na room. Kasi for admission na kami and waiting for doctor. Yeah. So, kalmado lang ngayon. May ayan na naman. Kiri-kiri. And sa emergency room, nahiga pa siya doon kasi under observation pa siya. Ang bagong isip. 2-3 hours after ng swab, sinabi, oh sige po, pwede na po kayong ma-admit kasi po negative naman po. Actually sa kanya RT-PCR wala pa. Sa akin yung swab test na rapid test, yung mabilis. Okay na, negative naman. So most probably negative naman din sa kanya. Husband, yes. Welcome po sa ACE. Thank you. Adalan
Sa bawat paghilab, si Taranta Boy. Sakit! Oh, shit, oh my god. Oh my god, oh my god. Ayan na si oh my god girl. Oh shit, oh my god. Sabi niya sobrang sakit na daw, and we're still hoping na maging maayos, mag-progress yung labor at bumaba yung bata at bumuka yung opening. Pero hindi talaga eh. Sa totoo lang, naawa na ako sa kanya kasi sobrang hirap na siya, to the point na ayaw na niyang maupo o umahiga kasi sobrang sakit na daw. Ginagawa na lang niya, tumatayo na lang siya. Palagi na lang siya nakatayo, and sobrang wala na siyang force, wala na siyang puwersa. Ginagawa na niya, pag tumatayo kami dalawa, alam mo yung parang nakasampay na siya sa akin kasi lupay-pay na talaga siya sa sakit at paghihirap. Naawa rin ako, syempre, lupay-pay na siya, nakasampay na siya sa akin pag nakatayo kami. To the point na talagang sobrang hirap na talaga. Hindi mo na iyan para may
First baby doctor. First baby ko. Bye-bye! Ayun, so kakabalik ko lang dito sa kwarto at kakahatid lang namin kay Rona doon sa delivery operating room kasi unfortunately, as much as we would like to manormal ang kanyang delivery, na emergency CS siya kasi number one reason is hindi bumababa yung bata. Mataas yung bata. Number 2 reason, hindi nagda-dilate ang opening. So, as I think 3 cm or 4 cm lang siya. And sabi ng doctor, it needs to be 10, at least 10 cm para ma-deliver normally yung baby. So, ayun, napag-desisyonan namin, tinanong ko rin naman si Rona kung okay lang sa kanya mag-CS. Pumayag din naman siya mag-CS kasi she's been in labor for about more than 12 hours. Kasi before lunch pa kanina ng tanghali, nagle-labor na siya. And then, nakarating kami dito sa hospital about 2 or 3 p.m. Yun nga, akala ng doktor nung una, kayang i-normal kasi nagle-labor, humihilab yung siya niya. At good sign daw yun. Isa daw yun sa good sign para makapag-normal delivery. So, we want as much as possible ma-normal delivery. Pero yun nga, we waited for almost or more than 8 hours. Kasi every 2 hours sine-check siya. Supposedly, dapat every hour or 2 lalaki or magde-delete yung opening ng 1 cm per hour. Pero it's been 12 hours, hindi nagda-dilate yung opening. So, by the way, nautusan lang ako mag-vlog ngayon. Kasi she wanted to record everything na may memory of the delivery of our first baby. So, yun. Hindi ako sanay maghawak ng cellphone ng ganito. Siyempre, medyo kinakabahan, ninenervyos, and disoriented kasi andito ako mag-isa, solo baliw ako dito sa kwarto at wala akong kasama kasi hindi rin ako nakasama sa delivery operating room dahil bawal. Tuloy-tuloy lang exam sa kanya, IE. So, akala namin nagpo-progress yung labor kasi from 3 cm, pagkakit dito sa room, 4 cm na. And then, malaki yung hopes na, ay, makakapag-normal tayo kasi nagpo-progress yung labor. Hindi yung sabi ng doctor and nurse. Okay. So, that's about, I think, 6 to 7 p.m. Okay. So, sabi, check po namin kayo every hour. Dapat nagpo-progress yung delivery or yung labor 1 cm every hour. Pero, kasama ang palad, hindi nagda-dilate yung opening. Talagang from 3 cm, nag 4 cm, and then hours passed by, hindi nagda-dilate yung opening. So, nag-stay siya sa 4 cm at hindi na gumalaw. At 8 p.m. or 9 p.m. na yon, hintay namin, oh sige, baka mag-progress, ganyan-ganyan. Okay, sige, hintay tayo. Mga 10 p.m., nag-check ulit, nag-IE ulit. Hindi talaga bumubuka yung opening eh. Talagang 4 cm lang siya. And then yung baby, hindi rin siya bumaba. Nandun lang siya sa taas. Well, that's a problem kasi nga, sabi ng doctor, talagang pag hindi nagbago, we have to make a decision. Ganyan. And then, habang nangyayari yung mga exam na yon, yung mga internal exam and everything, si Rona, sobrang nasasaktan na kasi nagde-labor sa kanya, masakit na. Sobrang sakit na daw. Sa totoo lang, naawa na ako sa kanya kasi sobrang hirap na siya. To the point na ayaw na niyang maupo o umahiga kasi sobrang sakit na daw. Ginagawa na lang niya, tumatayo na lang siya. Palagi na lang siya nakatayo. And tinatanong ko siya, kaya mo pa ba? Sinasabi niya, kaya pa daw. That's about 10 p.m. Pero, pumunta na naman yung doktor, nag-check na naman. Ayun, talagang hindi talaga gumagalaw yung bata. Mataas pa rin, and then yung opening, hindi pa rin talaga gumagalaw. So, sobrang hirap na si Rona, sobrang nasasaktan na siya.
Naiiyak na nga siya actually. Sobrang sakit. And then, yun, alam ko para sa kanya, ayun talaga niya mag-CS. So sige, let's wait for another check. Kasi by 11, mag-check ulit yung doktor. So yun, pumunta na ng 11 yung doktor. Wala pa rin talaga, as in, walang pagbabago. Talagang, wala, sabi ng doktor, ano, mag-CS na ba tayo, ganyan. Then nagkatinginan na kami na, ako naawa na rin ako sa kanya dahil nahihirapan na siya. So, sabi ko, okay, sige, CS na natin talagang kailangan kasi kaysa naman mahirapan ka ng ganyan. So, siya rin, sinasabi niya, okay po, CS na po. Kahit na natakot siya, kasi yung sakit na nararamdaman niya, hindi talaga niya kaya eh. Hindi talaga niya kaya. And ako, naaawa na rin ako. So, yun, that's past 11, no? 12, sabi niya, sige, sabi ng doktor, one last check ng 12. Kung talagang hindi gumalaw, walang nagbago, we have to make a decision. Dating ng 12 midnight, dumating ulit yung doktor, yung doktora, and wala eh, talagang ganun eh. Talagang hindi gumalaw. Yung bata mataas pa rin. Talagang walang pagbabago, hindi nag-progress yung labor. So yun, we decided na talagang CS na, emergency CS na. So, right now, anong oras na? About 1:30. Nandun pa rin sila sa delivery room, sa operating room. Kasi CS siya. And nandito pa rin ako sa kwarto mag-isa. Ito, kinakausap kayo kasi wala akong magawa. At food trip, kung ano-ano pinagkakain. Kasi wala eh, alam mo yung nervous na tapos mababaliw pa. Kaya nag-vlog na lang ako kasi gusto rin naman ni Rona na may ganito para recorded. Okay. Okay. Oh shit. Kinakabahan na ako. Hey, baby! Ang cute-cute mo naman! Baby! Ayan. Subject susunod si Bibi mga 7:30. Thank you so much. Baby! Ria! 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 Oh, cute! Oh, shit! Oh, shit! It's so worth it. Baby, I love you. Love you. Love you, baby. Okay. Thank you, thank you, thank you. Hi. How are you? Hi, baby. Oh, di ba ang ganda? Pwede bang akin na lang? Hi, baby. Kira pa silang maglabas. Okay na mo, hindi pa Cute, cute. Ano na lang na? Baba lang ako. Baba. Hi, baby. Tangos ng ilong eh. Sige, tama na. This is a cutie. Yan. How's mommy? Lang natin yan. Pero sa inyo pa sana. Okay. Hi, baby. Diyan sa dulo. Baba natin yung side mo. Padidehin. Yung isasandal sa ganito. Tapos tatapigin ko yung likod. Para mag-burp. Ganun lang. Kasi iwan mo na siya dito sa akin. Opo. Yun. Ganun lang. Ano sir, may ano?